Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Muli ay ating pong tatalakayin ng isang mahalagang katanungan ng isang nanonood sa atin. Hindi na rin niya, ayaw niya rin niyang pabanggit ang kanyang pangalan. Sabi niya, may tubig po sa baga yung pamangking ko. Nasa probinsya siya, 30 years old na po siya. Ano po kaya ang dahilan? Ang pagkakaroon ng tubig sa baga ay tawag po dito ay pulmonary edema. Ito po ay isang serious condition na pag ang tubig ay nag-leak mula sa ating daluyan ng dugo, ito ay nag-leak sa ating air sac, yung alveoli ng ating baga. Ang tubig ay nag-build up, napakahirap sa baga na mag-absorb ng oxygen at i-transfer ito sa ating daluyan ng dugo. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, sa aking Rear at TikTok. Pwede nyo po itong i-follow, like, and share. Maraming possible causes po ng pulmonary edema o pagkakaroon ng tubig sa baga. Ang isang dahilan po nito yung heart failure. Pag ang puso natin hindi siya nakakabomba ng dugo ng efficiently, ito po ay magbaback up o ito'y magko-congest sa baga. Kaya nagkakaroon po ng pag-leak ng tubig sa supot ng hangin sa alveoli. Ang heart failure, itong pinaka-major cause ng pulmonary edema. Pag ang puso mo hindi na siya makapag-pump ng dugo efficiently, nagiging dahilan ng congestive heart failure, CHF. Nagkukos sa dugo na mag-back up sa ating baga, tumataas ang pressure sa mga pulmonary arteries, nag-i-increase yung pressure, napupuwersa yung tubig, lumabas sa ating capillaries, at sa alveoli, nagiging pulmonary edema, pagkakaroon ng tubig sa baga. Para maunawaan nyo kung ano ibig sabihin ko, imaginein mo, yung puso natin ay para siyang water pumping station sa ating lugar. Responsible itong ating water pumping station sa pagsasupply ng tubig sa mga building at sa mga tahanan. Pag ang pumping station ay nag-malfunction, ang entire water distribution system nagkakaroon ng problem tulad ng pagbabaha. In the same way, pag ang puso ay nagkaroon ng failure, mag-pump ng blood efficiently, nagkakaroon po ng congestion sa circulatory system. Similar, pagka yung dam ay napuno, mag-overflow ang ilog. Kaya nga yung congestion na to, tawag ay congestive heart failure, meron domino effect. Merong series na komplikasyon tulad ng pulmonary edema. Isipin mo ang ating baga, meron siyang network ng air duct or supot ng hangin, yung alveoli. Itong maninipis na supot ng hangin na to, responsible sa gas exchange. Pag ang heart mo ay hindi nagpapump na mabuti, tumataas ang pressure sa mga capillaries, maliliit na ugat, mga tiny blood vessel sa ating baga. Pag tumaas ang pressure doon, napupuwersa yung tubig, lumabas doon sa delicate wall ng alveoli. Kaya nag-accumulate ang tubig sa supot ng hangin. Parang flooded city. Pag flooded yung city, nagkakaroon po ng traffic, nagkakaroon po ng problema sa transportation, sa communication, and daily life. Kaya yung pulmonary edema, yung pagkakaroon ng tubig sa baga, hindi makafunction na mabuti ang baga kasi pag nagkaroon ng tubig ang baga, napakahirap sa oxygen na makapasok sa ating daluyan ng dugo. Kinakapos ng hininga, nahahapo, at nagkakaroon ng respiratory distress symptoms.
Ang analogy nito, pag nag-malfunction yung ating water pumping station, magiging flooded ang syudad. At kung yan po ang essence ng kung paano yung heart failure, it leads to pulmonary edema. Kaya yung highlight ng interconnectedness ng circulatory at respiratory system, isa sa problema, consequence po ng pagkakaroon ng tubig sa baga. Maraming reason bakit nagkakaroon ng heart failure, yung coronary artery disease. Ito yung pangingipot ng mga artery na nagsasupply ng dugo sa puso natin. Nare-reduce yung blood flow sa heart muscle mo, humihina yung nasisira yung pumping ability ng puso natin. Nagkakaproblema din sa heart valve. Yung heart valve problem, napiprevent yung valve na magsara or magbukas ng mabuti. Kaya yung blood flow, it leads to heart failure. Yung cardiomyopathy na tinatawag, ito yung panghihina ng muscle ng ating puso. Kaya pag humina ang muscle ng puso, mahirap siyang mag-pump ng dugo. Ganun din po yung high blood pressure. Pag mataas ang pressure ng dugo mo, nadadamage yung heart muscle over time. Nagkakaroon ng heart failure. Maraming medical condition tulad ng diabetes, kidney disease, and thyroid disorder may panganib sa heart failure. Alam mo, dagdag mo sa gamot na reseta sa'yo ng doktor, mag-take ka ng vitamin C at Super B complex. Ito pong vitamin C at Super B complex na to, marami siyang function. Pampalakas ng ating immune system, tumutulong sa production ng white blood cells to fight infection, tumutulong sa production ng collagen. Ito'y nagbibigay strength and flexibility sa ating connective tissue kasama yung ating muscle, ating buto, balat, tendon, and ligaments. At nagbibigay ito ng structure, support, and elasticity. Kaya nga po yung collagen involved yun sa wound healing, nagbe-maintain ito ng tibay ng ating ugat. Kaya tayo tumatanda, nagkakaroon ng wrinkles. Ito'y sign na ang collagen production natin ay mababa. So, tumutulong ang vitamin C sa production po ng collagen. Ang Super B complex, ito'y dietary supplement na merong 8B vitamins. Napakahalaga to keep us alive, growth and repair and reproduction and energy production. At pag-transport ng nutrients at pagtanggal ng waste products sa ating katawan, pampalakas ng ating immune system para protektahan tayo sa infection. At it avoids stomach upset at ito'y tumutulong po para wag tayong mahapo at para magkaroon tayo ng good digestion. I-take mo to 30 minutes before breakfast, once a day, vitamin C at Super B complex. Ang simptoma po ng pulmonary edema na may kaugnayan sa heart failure, kinakapos ka ng hininga, lalo na pag ikaw ay nakahiga. Inuubo ka pero dry at mabilis ang paghinga mo, very shallow, parang meron kang chest tightness, chest pain, nahahapo ka at merong wheezing sound ang paghinga mo. Nagkakaroon ka ng bluish discoloration sa balat mo. Ibig sabihin, nagkukulang ka ng oxygen sa katawan. Kung nakakaranas ka ng ganitong simptoma, kailangan mo ng medical attention. Ang early diagnosis and treatment ay kailangan mo para ma-improve ang quality ng buhay mo, ma-reduce ang komplikasyon. Ang treatment ng pulmonary edema depende sa underlying cause. Pero ang general treatment po nito, oxygen therapy, diuretic, medication to treat the underlying cause, and mechanical ventilation. Pag may heart failure ka, maraming bagay na pwede mong gawin para ma-prevent ang pulmonary edema. Mag-take ka ng medication, prescribed ng doktor mo, i-maintain mo yung healthy weight mo, mag-exercise ka regularly, kumain ka ng healthy diet, limitahin mo yung salt and other fluid, at i-monitor mo lagi ang blood pressure mo. At meron kang regular check-up sa doktor mo.
para maiwasan ang panganib sa pulmonary edema, importante makipag-usap ka sa doktor mo tungkol sa treatment plan mo. Ang early diagnosis and treatment, nag-i-improve ang quality ng buhay mo, nare-reduce ang panganib ng komplikasyon. Meron tayong crystal oil, itong ating concentrated plant extract. Ito po'y nare-reduce yung anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce ang pain at inflammation, arthritis and muscular pain. Ako po'y pag matutulog ako, inahaplas ko sa dibdib ko, sa likod, dito sa balikat, at pinapahiran ko yung sentido ko para hindi ako mahilot, sumakat ang ulo. Nai-improve yung sleep quality ko, nare-relieve yung headache, nag-clear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health, at na malaking tulong pong natural remedies sa shoulder pain, muscular pain, sa rayuma. May pangkalmante siyang epekto sa tiyan natin, nare-relieve yung kabag, yung bloating, stomach cramps, nare-relieve yung pagsusuka mo at pagduduwal. Di ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yun sa balat mo. Ang activated charcoal naman po, 5 taon na itong ginagamit as a medicinal properties. Meron siyang antibacterial properties. Activated charcoal po ay nakakapatay ng mga bakterya sa bituka, yung bad bacteria. Nagkakaroon ng reduction ng inflammation, nare-reduce yung inflammation sa bituka, na-improve yung kalusugan ng bituka, at naiwasan yung pagpasok ng mga harmful substances sa ating bloodstream. So, ito yung maganda sa food poisoning, pang-prevent ng hangover, and drug overdose. Nare-reduce yung diarrhea, yung gas, bloating, na-absorb yung gas at toxin sa bituka. Nare-reduce yung bad breath, at dahil nag-absorb siya ng bacteria at toxin mula sa bibig mo. Maganda po i-try nyo po itong mga food supplement natin na to. Ang pneumonia, bukod po doon sa heart failure, ang isang dahilan din ng pagkakaroon ng tubig sa baga, pneumonia. Ito yung infection sa baga. Namamaga yung baga, nabibuild up yung tubig sa air sac. Ang pneumonia, isang leading cause ng pulmonary edema. Pag nagkaroon ng infection sa baga, dahil sa bacteria at viruses and fungi, pagka po yung pneumonia na set in, yung alveoli, yung tiny air sac of the lungs, kung saan ang oxygen at carbon dioxide ay nag-exchange, namamaga at napupuno po ng tubig. Pag napuno ng tubig, nahihirapan ang oxygen makapasok sa bloodstream. Nagiging dahilan ito ng respiratory distress and other complication. Imaginein mo, ang baga natin ay parang busy city. At ito ay meron siyang mga, itong city, maraming building, di ba? Maraming bahay. At itong napakahalaga na sa community, merong sariwang hangin. So ngayon, yung crucial function po yung oxygen exchange. Pagka yung oxygen nakapasok sa bloodstream at ang carbon dioxide lalabas sa katawan, ang ating katawan magkakaroon ng vital supply na oxygen. Pagka nagka-pneumonia ka, yung mga invading army na bakterya ay sinisira yung delicate system ng ating respiratory system. Yung mga bakterya, mga viruses, gumagawa sila ng kampo sa supot ng hangin. Kaya ito'y namamaga, nagkakaroon ng tubig. Pag nag-accumulate ang tubig sa baga, ang exchange po ng gas process sa city ay masisira. Kaya yung oxygen, ito yung life-giving element, at pagka meron kang tubig sa baga, mahirap makarating ang oxygen sa bloodstream. Kaya nagkakaroon po ng shortage ng oxygen, kaya kinakapos ka ng hininga, nahahapo ka. Kaya nga po pagka ang pneumonia ay nagkaroon ka sa baga, hindi ka makapunction ng mabuti. Yung delicate balance ng respiratory system mo, dahil may infection ka nga, hindi mo mabalance.
nagkakaroon ka ng serious komplikasyon. Ang simptom mga po ng pulmonary edema, pag nagkakaroon ng tubig sa baga, kinakapos ka ng hininga. Dahil nga sa tubig nga sa baga, yung ubo mo, dry. Wala kang pinoproduce na enough na sputum. Mabilis ang paghinga mo, masakit sa dibdib. Parang pinipiga at masakit ang dibdib mo at ang baga mo hindi maka-expand na mabuti. Ang common symptom ng pulmonary edema, yung hirap kang huminga. Meron kang parang nagwi-whistle ang sound ng pahinga mo at nahirapan ka huminga. Nagkakaroon ka ng bluish discoloration. Ibig sabihin, wala kang enough oxygen. Pag naranasan mo itong simptoma na to, ay kailangan magpa-check up ka. Pag hindi ito nagamot ng agad-agad, ay meron po itong komplikasyon. Ang calcium magnesium po natin ay maganda sa buto. Pampa-normal ng contraction ng muscle at relaxation. Nagpiprevent ng cramps. Ang calcium magnesium natin nakaka-relax sa katawan at isip at tumutulong sa production ng melatonin. Ito yung hormone na pampatulog. Kaya ang treatment po sa pulmonary edema, meron kang sapat na tulog para lumakas sa immune system mo. Kaya inulit ko po ang general option sa treatment ng pulmonary edema, oxygen therapy. Involved sa breathing supplemental oxygen para ma-improve ang oxygen level sa dugo. Diuretic para matanggal yung excess na tubig sa katawan. Kaya po ngayon, meron tinatawag na mechanical ventilation. Kaya ito po yung maganda sa mga lung congestion. Pag ang tubig ay nag-leak sa blood vessel sa baga, yung tiny air sac na yun kung saan na oxygen exchange take place, nahirapan po yung oxygen na makapasok sa bloodstream. Kaya ngayon, ano ang dapat nating gawin? Ang mga doktor, nagbibigay sila ng oxygen therapy. Ito pong tinatawag nating mechanical ventilator, antibiotic para pampatay ng bakterya sa pneumonia, at saka ginagawa rin po nila supportive measure para sa ganon ma-manage ang pulmonary edema. Yung ngayon, diuretic, yan, pain reliever, tapos ito pong mga cough suppressant, hospitalization, yan ang mga dapat yung para masipsip yung tubig sa baga. Pero importante po, prevention. Para maiwasan ng pulmonary edema, ay kailangan meron kang bakuna, itong tinatawag nating pneumococcal bacteria. Ito'y panlaban sa bakuna panlaban yan sa mga bakterya. Siyempre, mag-practice ka ng good hand hygiene. Iwasan na exposure sa cigarette smoke. Kailangan ng early diagnosis and treatment ng pulmonary edema. At saka po yung omega-3 fatty acid, ito yung maganda sa heart mo, no? At saka pang-prevent ng itong pamamaga. Kung interesado po kayo sa ating mga health products, pwede ako magpa-deliver sa address na ibibigay nyo. Yung name, your address, cash on delivery po ito. I-charge sa nyo ang shipping fee. Dadako tayo sa food for thoughts, Proverbs 16:23-24. Ito po ay isang pagsasalita ng may katalinuhan. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap madali niyang akitin. Kaya ang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Kaya the heart of the wise make their mouth prudent, their lips promote instruction, gracious word are honeycomb, sweet to the soul and healing to the bone. Kaya po ang essence po nito, yung mga taong nagsasalita ng mabuti at maingat, nagpo-promote ng understanding, nagdadala ng comfort sa iba. Kaya let us, let us understand na the connection between the mind and the mouth, ang wise person heart, ito daw po ang seat of their wisdom, guide their words,
ensuring they are spoken with prudence and thoughtfulness. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at nubay na Diyos ang sumatin, and God bless us all.